Shabbat Shalom mga kapatid sa Panginoon at welcome sa ating programang Ilaw ng Mesiyas. Hatid sa inyo ng Light of Visayas Sorsogon Ministries at ng Light of Visayas Ministries Canada. Muli magsama-sama tayo sa isang oras ng pagtatalakay, pakikinig at pag-aaral ng Torah portion natin ngayong linggo at ngayong Sabat. At sama-sama tayong kumbaga kasama natin ating Panginoon sa araw ng Sabat because Yeshua is the Lord of the Sabbath. Sabi nga niya, tayo ay lumapit sa Kanya, tayong mga napapagal at bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Pasanin natin at ang Kanyang pamatok at matuto tayo sa Kanya sapagkat siya ay maamo at mapagpakumbaba at masusumpungan natin ang kapahingahan ng ating kaluluwa. Ako po ang inyong lingkod, Sister Debbie Farwelo with Brother Richard Season sa kabilang linya. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Shabbat Shalom, Brother Richard. So ang ating pong Torah portion ngayon ay nakatutok sa isang tao na bumawi. Sabi nga, nung nakaraang Torah portion natin ay napasama yung mga Israelita dahil sa ginawa ni Korah at ng kanyang grupo. At ngayon naman, ang pangalan ng ating hero ngayon, may hero tayo ngayon, Pinchas o Pinehas sa Tagalog. Ito po yung Hebrew name ni Pinehas. Pinehas ay isang Hebrew name. Ito yung Hebrew name niya. At ang ating portion ngayon ay ka-41 pagbasa mula sa Torah. At matatagpuan po yung halaw po sa second verse ng Torah portion natin ngayon na mababasa sa Numbers chapter 25 verse 10 to 30 verse 1. At yan po ay ayon po sa second verse ng Numbers, Pinehas ang anak ni Eleazar na anak ni Aaron, ang pari, has turned away my wrath at inalis niya ang aking, sabi niya, puot. Ito yung salita ng Panginoon. Kapahayagan niya dahil sa ginawa ni Pinehas. At alamin natin kung ano yung mga pangyayaring ito, bakit naging hero si Pinehas na kung saan yung kahit ang Panginoon ay nagbigay sa kanya ng pangako na ang lahat ng kanyang saling lahi ay pagpapalain niya. Okay, so bigay muna natin kay Brother Richard para sa opening prayer. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin upang muli po kami makapaglingkod sa inyo sa pamagitan ng radyo. Salamat, Panginoon, sa Wow Smile Radio na nagbibigay sa amin ng opportunity na maihayag ang inyong salita at maiparating sa mga tao, mga kapatiran na naghahanap at nagsasaliksik ng katotohanan. Nawa, Panginoon, ay palain ninyo ang inyong salita, itong parsha, Pinchas, na kung saan ay aming pag-aaralan ito ayon sa inyong kalooban. Binibigyan po namin kayo ng papurit pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Amen. So, ang coverage nito ay Numbers chapter 25 verse 10 hanggang Hanggang 30. 30 verse 1. Yan. So dito, no, ang isang nangyari rito, mga kapatid, mga kaibigan, ano, nung pagkatapos na umalis si Balaam sa Balak, kasi gusto nga ni Balak na i-curse ang Israel. Pero puro blessing ang binigay niya, no? Kasi yun ang utos ng Panginoon. Ngayon, nung pauwi na, nagbigay siya Nung na, natapos na, nung natapos nung na, natapos na yung binigyan niya ng clue. Sabi transaction. niya, hindi pwedeng from outside na mapaparusahan ng Israel. Dapat from inside. I-entice mo sila na ang Panginoon mismo ang magpapanis sa kanila. Papatayin sila dahil sa kanilang kasalanan. So, Mm. inano niya ngayon, binigyan niya ng kasi binayaran siya, so nagbigay siya ng clue. Ganitong gawin mo, i-entice mo ang mga kalalakihan nila na iano mo yung mga Midianites, mga Moabites women na
Ayain kasi magaganda eh. Ang cute eh. Talagang Mm. mga beauties din, ano? Ayun, so sinidyus yung mga kalalakihan at inaya na mag-worship, Sa, no? Sa kay at saka di Baal. ba Brad, yung mga kababaihan doon, nasanay sila sa yung Baal worship Panghaliparot nila sila. na Oh, yes. haliparoto. Parang Yeah. mga harlot. Ang Harlot ang yung ang dating ano sa ang inyo. ano nila, ganito mga kapatid, mga kaibigan, ano? Ang way of worship ng mga pagans, ang mga babae, ang way ng pag-serve nila sa kanilang gods is through Ah, sex. okay. So, ang ginagawa Sexual nila, orgy. ino-offer nila Orgy. sarili nila, kaya maski may asawa sila or wala, ang offering nila yung sa God eh, sa gods nila. Mm. So, Mm. hindi sa kanilang personal pleasure, hindi sa ano. So, binibigay nila sarili nila sa mga lalaki na worshiper. Yung mga lalaki naman na worshiper, nagbabayad. Yung bayad na yon, napupunta doon sa Punta temple, sa ano nila. pupunta sa mga priest. Kaya may mga tinatawag na mga priestess, yung mga babae na, pero actually mga temple prostitutes yun. Pero hindi sila typical na prostitute na bayaran na in a way, na paghanap buhay, kundi ginagawa yon na parang way to worship God. Gods nila. So, yun. Mm. Ngayon, that's one way. Another is actually inaya yung iba na mag-celebrate lang, piyesta. Parang piyesta-piyesta lang. So, sumama sila, not necessarily na nagwo-worship sila. Not necessarily. Pero ayon sa commandment, the moment na kinain mo ang inoffer sa gods, eh Mm. part ka na ng worship nila. Kaya yung mga piyesta-piyesta, Pagkain ng mga mga pagkain na hinandog sa, inalay sa piyesta, sa o mga feast ng mga Kristyasan. pagans. Piyesta tawag doon, Mm. feast of the, mga Mm. piyesta ni ganito, piyesta ni Santo Niño, piyesta ni Cordapio, kung sino man na may piyesta no, no. Whatever it is, it's offered to the gods. Kapag kinain mo yon, part and parcel ka na rin nun. So, marami silang ginawa in a way, yung iba talagang nag-worship kay Baal. Yung iba Mm. naman, hindi, pero kumakain sila. Yung iba naman through sexual yung enticement. So pero lahat yun, ang end game nun is the same. Worshipping si Baal. Ngayon, si Baal, ang problema kasi ng word na Baal is sa Arab, sa Near East, sa Mesopotamia, ang Baal, which is language ng land yon, ang Baal means Mm. father or Lord. Mm. Oh, Ah, Lord. Parang Lord yon, or father, kasi ano yun eh, Abba, from the word Abba, di ba? So Baal. So parang Lord or Father, gano'n, no? Which is parang generic name ng God. Mm. Pero may Baal din na God talaga. Kaya ayaw ng Panginoon na tawagin siyang Baal. So, Mm. kaya hindi hindi lang basta generic yung ano, kaya maging careful tayo. Ito gusto kong banggitin ito, Sister Deb, ano? Ah. Kasi ito nagiging very very common na, and maraming hindi nakakaalam nito. Yung Tagalog, ang ginawang Tagalog ng God ay Diyos, di ba? So nakuha natin yan sa Spanish, sa Diyos. Pero ang Diyos is actually galing yan sa Greek na Dios. Yan yung uh, Dios. delta, Okay. iota, omicron, saka sigma. Omicron Kaya sigma. um, Mm. actually yung spelling na yon, ang basa naman sa English is Zeus. Pero Mm. actually ang basa nun is Diyos. So, in short, Mm. yung word na Diyos is Zeus. actually si Zeus na English, pero actually Greek gods yun. So Mm. if we can avoid yung word na yon, mas magandang i-avoid natin. Kaya kung napapansin nyo, I never even use that. Ano?
So parang generic siya. Yun ang generic na name ng God na ayaw niya magpatawag kasi may God din na So, pangalang ganon. So, okay pa yung Panginoon. Panginoon, walang Mm. ano yan, walang, kasi generic naman yun, pero walang God na Mm. may pangalan na Panginoon, walang ganon. Um, Kahit nga yung may kapal, wala eh. Yung may kapal, wala. Kaya Mm. safe yun. May mga certain word na safe eh. So, it's just a matter na i-research natin, no? Mm. Anyways, so Baal ang tawag nila, wino-worship nila. Maybe they're even thinking na, wino-worship ko yung God of Israel, ang Panginoon. Baal din ang tawag niya. Pero actually, ayaw niya magpatawag ng Baal. Kasi hindi siya Baal eh. Mm. Kaya nagagalit ang Panginoon. So yun, 20,000 namatay. Nagagalit. Nagkaroon ng pandemic, in short. Mm. So, kung explain natin ito siguro physically, siguro nahawa sila ng yung mga kinakain kasi ng mga Midianites sa Moabites women and unclean. So, Mm. tapos ano talaga sila, mga dugyot sila, marurumi sila. So nahawa, hindi kaya ng bakterya ng ano. So nagkasakit sila. 20,000 patay. So ngayon, alam nila na may kasalanan. So kaya yung iba Mm. nag-iiyakan na sa ano sa um, sa tabernacle. Ito namang Mm. magaling na Israelite ay nagdala pa ng babae. Nagdala pa ng babae. Galit na galit na yung Panginoon. Parang, parang Oo. walang Maring, pakialam. maring hindi niya alam, maring sinadya niya, maring wala siyang kaalam-alam, pero it doesn't matter. Nagagalit Alam na yung niya na mali. Panginoon. Alam niya na mali Alam yung niya mali ginagawa yun eh, niya. kasi may commandment nga eh. May commandment. Mm. So, dinala pa niya, broad daylight, habang nagsisisi yung mga tao, nag-iiyakan siya naman, eh, nag-good time. Mm. Ayun, nagalit ng Mm. Panginoon. Lalong dumami ang namatay. Nung nakita ni Phinehas yun, ni Pinchas, nagalit din siya, kinuha niya yung ano, yung spear, pinasok niya sa ano, sa tent at pinatay niya sa galit niya dahil Tinu mali yung ginagawa tinuhog niya yung dalawa. yung dalawa. Sabi niya nagsisisi na nga ang tao, may pandemic, tas ito pa ginagawa, pug, patay. Nung nakita ng Panginoon yon, na ano siya, na parang, uy, okay to si Pangkas. So, dahil sa ginawa ni Mm. Pangkas, na-save yung mga tao. Mm. Natigil yung pandemic. Natigil yung Tinigil ng pandemic. Panginoon. Kasi kahit bacteria yan, tayo po, mga kapatid, mga kaibigan, napapaligiran tayo ng bacteria. Sa loob mismo ng katawan natin, may mga bacteria na. Maraming bacteria sa katawan natin na pwedeng pumatay sa atin at any time. Kapag humina lang ang Mm. resistance natin, lalakas yan, papatayin tayo. So, ang Mm. buhay natin ay controlled ng Panginoon. The moment na inano niya ang switch, patay tayo, patay ang mga maraming tao. Pero pwede rin niyang i-off ang switch, di ba? Mm. Nasa kanya yung judgment. Remember, ang sabi ng Panginoong Yeshua, the Father judges no one. He gave all judgment to the Son so that all will honor the Son Mm. as they honor the Father. Ang Panginoong Yeshua, siya mismo ang nagja-judge, no? So, iisipin ng iba, grabe naman ginawa ni Pangkas. Bakit naman ganon? Unang-una, it's against the law. Lawful yung ginawa ni Pangkas dahil may commandment na ganon. You have to kill yung outright, yung caught in the act, ha? Caught in the act na Oh. adultery. Adultery yun eh. Ano, hindi naman sila kasal, hindi naman sila ano. So, tapos ano pa, harap-harapan pa, malapit pa sa tabernacle. So, kumbaga, gumagawa na ng kasalanan, hindi pa patago, talagang bulgara na eh. So, since leader siya, nakikita ng mga tao, pwede pala. Kaya ang ginawa ni Moses, pinahag niya lahat ng mga leaders eh, na nag-participate eh. Pero kahit ganun, hindi pa rin na ano ang Panginoon, talagang tuloy-tuloy pa rin kasi talagang nagalit na eh. Pero sa ginawa ni Pangkas, na ano ang Panginoon, oy, itigil ko na to, na ano na soothe yung kanyang galit. Mm. Sa death nung dalawa, na prevent ang killing ng thousands of people dahil doon, no? Kaya tapos natuwa ang Panginoon, binigyan niya si Pangkas ng covenant of peace. Siya lang ang binanggitan ng ganyan eh.
Actually, later on, nabanggit ito ng Panginoong Yeshua na ano peace I give you, peace I live with you, not as the world gives, the one that I give you. Siya ang giver of covenant of peace. Kasi siya yung Sar Shalom, o siya yung Prince of Peace, no? Um, Yun ang ano niya siya yung giver ng peace eh. Kaya malaking bagay nung binanggit ng Panginoong Yeshua yung ano yung kaya yung greeting natin shalom, that's Mm. peace eh. Oo. So siya yung ano siya yung 'di ba, Shabbat Shalom, 'di ba? Siya yung prince, Mm. siya yung king, siya yung Lord of the Sabbath, siya rin ang Prince of Peace. Kaya kasi ano niya yan it's his day. Kaya we have to honor Mm. it, no? Yun ang ano ron. So, yung kanyang yung zeal ni Pangkas ay natigil ang ah, ang pandemic, at the same time binigyan siya ng reward ng covenant of peace, at higit sa lahat yung high priesthood for all time sa while humans are present. So ito yung premyo niya sa kaya minsan when we stand up against sin, may ano yan, may reward, no? Hindi siya like ano yung parang okay lang ganun. The whole reason bakit ang evil thrives is because when righteous people are quiet, na ay wag na lang tayo ano dahil baka offend tayo ganon. Hindi mga ganon. Wag tayo magsasalita baka ma-offend siya kasi mas kitang-kita na yung kasalanan no? Um we have to approach them with love. Hindi naman yung accusation na hi, yung ginagawa mo ganun, ganun. Hindi naman gano'n, no? We have to approach them in private, no? Pag ayaw pa rin, we bring witnesses. Yung sa Matthew 18. If your brother offends you, go to that brother in private. And if he acknowledge it, then you win your brother. If he doesn't, then bring two witnesses. Ibig sabihin yung not necessarily na witness nung nakakita, kundi it talks about the elders. So, pag hindi pa rin, then sa congregation, ipipresenta sa congregation. Hindi mo ipapahiya sa public sa congregation. Pag hindi pa rin, then ititreat mo siya as unbeliever. Ang treatment sa unbeliever, hindi mo yung parang kinukutya yung unbeliever. Hindi mo lang Mm. kinakasama. Hindi mo yung parang, ayun, huwag na tayo dyan, gano'n, gano'n. Hindi naman gano'n. Hindi gano'n ang treatment natin sa unbeliever eh. So why do we treat our former brothers or sister like that? So we don't. So mangyayari nun, ang effect lang nun, hindi na siya pwedeng sumali sa fellowship, at hindi na rin natin siya kakasamahin. Mag-excuse lang tayo, excuse me pero hindi tayo ganon. Parang katulad din ng mga unbelievers, how we treat unbelievers. So, yun ano. Ang pangalawang pointer dito, yung kinumand ang Israel na i-oppose ang Midian. Labanan nila. You have to make war with them kasi yung ginawa. Kaya ang inutos ng Panginoon, lahat ng mga babae na na-involve. Actually, lahat ng babae na involve eh. Especially ang in-spare lang ay yung mga virgin. Ibig sabihin, ang Mm. virgin, hindi sila Walang part karanasan. ng Innocent pa. innocent sila, pero lahat patay. Ang i-spare lang ang mga virgin na babae. So, kaya ang mga virgin na babae laging naliligtas sa maraming bagay. So, you have to May ano keep that. pala, protected Oo. pala ang babae pag virgin pa, no? Oo, may ano yan, may Mm. maraming Okay. maraming reward. Halimbawa, Oo. marami ding halimbawa ang binigay dyan sa ano Oo. sa Torah. Yep, kasi pureness yun eh. That's purity. Mm. Ang, Mm. ang, ang Yun. what is sad right now kasi parang ang virginity is parang sakit na it needs to be cured. Hindi, mali. It's a treasure. Baliwala na lang, oh. Yeah, it is a treasure Baliwala. to keep. Dapat talaga pala iniingatan. Yan ang iniingatan talaga dapat, no? So that's that.
Ngayon nagkaroon ng second census ang Israel. Remember, yung Book of Numbers is about census. Um, Ngayon na census na ulit sila para ito naman yung mga papasok sa Israel. Kasi 40 years na Mm. lumipas eh. So ang Mm. kinakount na lang yung mga papasok sa Israel. Yung karamihan patay na eh. Namatay na eh. Kasi Mm. yung ang buhay lang na mga tao na galing sa Israel, I mean sa Egypt, ay yung 19 years old and below, tsaka yung pamilya lang ni Joshua sa ni Caleb, tsaka yung si Phinehas is galing pang Egypt yan eh. Saka si Eleazar, yung tatay niya. Galing din sila ng Egypt, ano? Tsaka yung isa pang kapatid ni Eleazar, yung bunsong anak ni Aaron. Tapos yung mga natira pang mga Levites. Kasi hindi naman kasama ang Levites na nagrebel eh. Pero Mm. yung 250 na mga Levites and mga Reubenites na sumunod kay Korah, pinatay din, nilamon din ng lupa yun eh. Ay, hindi. Nag ano pala sila, na binurn sila ng fire kasi nag-ano sila ng Mm. incense, tapos sinunog sila ng Panginoon. Yun ang ginawa ng Panginoon sa kanila. Tapos si Korah, tsaka yung mga kasama niyang mga leader-leader, yun, kinain ng lupa. Yun. So, that's how it is, ano. Um, Ngayon, ang another point dito, yung land inheritance. So, inassign na para walang away-away. So, binigyan na ng lupa bawat isang na based sa number ng kanilang family. Permanent yan. Um, so binigay sila. Um, Tapos, ngayon, yung mga anak na babae ni Zelophehad, nag-complain. Sabi niya, bakit naman mabubura ang pangalan ng tatay namin porque wala siyang anak na lalaki. So, hindi alam Mm. kung gagawin ng mga judges. Kasi remember, may judges of 10, may judges of 50, may judges of 100, may judges of 1,000. So, lahat yon hindi nila na solve. Pati si Moses, hindi rin niya alam kung anong gagawin niya. So, inapilan niya sa Mm. Panginoon. Sabi ng Panginoon, tama yan. Ah, Tama yung kanilang reklamo. Dapat bigyan sila ng mana, no? What is very interesting is 3,500 years ago, ang Torah ay tinuturo na dapat may mana rin ang mga babae, no? Um, Ngayon, dito sa Canada, for example, or even sa West, not even 100 years ago, mga babae hindi pwede mag-own ng anything eh. Pag walang asawa, mawawala sa kanila, no? Which Mm. is really unfair, no? Pero ang West are like saying na sila yung protector ng women, protector ng mga rights, pero they've been violating rights for the longest time until recently. Samantalang ang Torah, ang mga Jew Mm. has been like advocating that for Oo. 3,500 years already. So way way ahead and advance ang Pati yung Torah. kaya uh, nagkaroon ng rights sa abortion, women rights. ng mga ganun, ano. So Mm. ngayon, ito nga dahil sa ginawa ni Moses na pinalo niya yung bato, nagalit sa kanya Panginoon, sinabihan na siya na hindi siya makakapunta ng land of promise, no? So ayon sa mga sages, mga ancients, over 500 times daw na nag-aapila si Moses, hanggang dumating na sa point na sabi ng Panginoon, tigilan mo na. Ang kulit mo, tigilan mo, hindi ka na nga sinabing ito yun, ano, hindi, um, may difference kasi sa ginawa ni Moses kesa sa yung ordinary repentance. Kasi si Mm. Moses, hindi naman, well, it's a sin, pero hindi yun yung he's not living in sin. Ang nawala sa kanya is yung reward. Hindi naman siya, hindi naman siya pinanish na, or you're gonna go to hell. Hindi naman Oo. ganon. Hindi lang, ang Kumbaga, nawala yung reward. So, kaya minsan ang sin,
Sometimes we take it for At, granted. Hindi naman ibig sabihin na, okay, sige, nagsisi ka, okay, that's fine. Pero ang nawawala ang reward. Ang nawawala yung blessing. yung promise, Yung promise, yung ano, blessing. Oh, wala. o At kasi saka pinangatuan ano, si Moses, pero hindi niya kinip ang yung ano nakita ko niya. doon, Brad, kaya kailangan niya mamatay kasi hindi siya pwedeng maiwanan doon. So, kinuha na lang yan ng Panginoon. Yun, so, Kasi ano nga, hindi eh. siya pwedeng pumasok. Alam naman, Hindi, buhay pa siya. yung minawawala yung body niya. Tinago kasi Pero nawala yung body niya. Oh. tinago Okay. nung ano, sinasabi nila O kasi mag-isa siyang may iwanan sa labas. Sa labas ng lupang pinangako. Hindi, Kaya, actually, kailangan mamatay na lang siya. hindi naman. Kasi yung land na Hindi naman. tinututukan na nila, ano na rin nila yung territory na nila kasi naiwan yun sa mga Reubenites, Gadites, saka Mm, half tribe of Manasseh. Di ba, kasi hiningi yun ng mga Reubenites eh. Dito na lang kami, wag na kami magkukross. Pero sabi ni Moses, well, mm, mapapag-aralan natin yan sa Deuteronomy, pero sabi ni Moses, hindi pwede yan. Sabi nila, hindi, sasama naman kami sa pag-conquer ng kabila sa kabila ng mm, Jordan River. Hindi rin kami titigil na hindi kami uuwi hanggang hindi nakakaseta lahat. Kaya pumayag din si Moses, mm, pumayag din ng Panginoon. Kaya na-occupy nila yung pating other side of Jordan. Kung saan nandoon din yung tatlong City of Refuge nasa kabilang side, mm, tapos nasa kabilang side naman yung tatlong City of Refuge para nahahati yung kung dito may kasalanan tatakbo dun sa kabila. So anyways, um so sinabihan si Moses, hindi ka na makakapasok sa land. Panay ang apila niya, napagalitan pa siya lalo. Tumigil ka na, sinabi na ngang hindi eh. Pero 1,500 years after, nakatungtong din siya. Kaya lang, kaluluwa. Yun lang ang ano niya, no? So, kaya careful tayo sa ano natin. Kapag nag-disobey tayo, mm, hindi rin pwedeng bawiin talaga ng Panginoon yung kanyang promise, ano? So, hindi naman ibig sabihin punta tayo hell, pero what we lose is yung opportunity, no? Ngayon si Joshua ay inappoint as a successor. Etong maganda kay Joshua mm, kasi si Joshua masunurin talaga ito from the very beginning. Consistent siya. Consistent siya na masunurin, matapang, talagang nag-aaral ng Torah, talagang super alalay siya ni Moses, utusan and mm, everything. Very consistent siya. Kaya minsan, ang, para maging leader ang isang tao, dapat maging servant of all siya. Yun ang ano mm, ron, yun ang naging attitude ni Joshua. Hindi siya yung ako'y matapang, magaling ako na warrior, ganun. Dapat ako yung judge. Hindi nga siya judge eh. Hindi siya mm, kasama doon sa 70 judges, hindi rin siya kasama. Pero dahil faithful siya, actually mga 70 judges kasama sa ng mga namatay yun eh. Yun mm, yung mga ano eh, pati yung mga ano eh. Pero si Joshua sa si Caleb, consistent sila na low-key. Remember, nung nag-cross sila sa other side, on the second year yon. On the second year. Kasi yung first year nila, binigyan sila ng law, di ba? On the third month, binigay sa kanila yung Torah, written Torah, kasi alam na rin naman nila yung verbal eh. Ngayon, this time, written, saka mas detailed. Tapos, after that, tinayo yung tabernacle. So, on the first year anniversary, dinedicate yung tabernacle. After mm, that, nag-ready na sila mag-cross sa kabila ng sa Canaan, pero nagpadala muna ng spy. So isipin mo, nung sanabi ng Panginoon, wala makakapasok doon kundi ito, si Joshua lang sa si Caleb. Naging faithful sila for 39 years. Hindi lumaki ulo, naging mm. sutil, hindi katulad ni Cora. Si Cora, Sing, bait siya eh. Nagsiserve siya sa tabernacle. Nag-ambisyon. Oh, yung pala.
Si I Joshua, think walang naipon na rin yung inggit niya. Oh, Naipon sa si loob. Joshua, ilan na ang siya ang leader-leader sa mga giyera. Siya yung spy. Siya yung ano, pero wala, low-key lang siya, low-key. Tahimik, sumusunod lang. Kung anong inuutos ni Moses, sige lang, sunod lang siya ng sunod. That's how it is, ano. At ganun din si Caleb. Um, so ang leadership, ang ibig sabihin nito is being servant of all. So, utusan ka ng lahat. Pero natututo ka. Pagaling ka ng pagaling. Yung humility mo is being trained. Tapos yung consistency, tsaka yung endurance. Biro mo, 39 years, mga kapatid, mga kaibigan. 39 years. Yung iba, mag-serve lang sa ministry, mga 5 years na, 10 years na sa Messianic, 15 years. Mm. Pagod na agad eh. Natigil na. Mm. Sabi nga nila, yung bato-bato sa langit, ang tamaan ay magbago. So, ay iba, yung 15 years na ako, 20 years na ako, 25 years na ako, napapagod na ako magsyabat-syabat. Kaya hindi na na-attend. So, wag ganon. Para makarating tayo towards the end, we have to stand firm. Dapat wag tayo, yan ang ginawa ni, um, ni Joshua sa ni Caleb. Hindi talaga sila, talagang they held on to the end. Tapos nung kinonquer nila ang land of Canaan, that's another decade na naman. Talagang faithful talaga sila. Hindi sila nagbabago. Yung character nila ay pagaling ng pagaling eh. Kaya Mm. nga perfection yung ano eh. Yun ang difference ng ano no. Naalala ko tuloy may isang ah, minister na nagsasabi, hindi ako perpekto kaya parang nagiging excuse to make a sin. Parang ganun or Mm. hindi yun eh. Um, hindi tayo unang-una we were commanded to be perfect. So kung hindi tayo perfect, then what are we gonna do with it? Hindi excuse na hindi ako perfect kaya kaya ganito ako. That's not an excuse. You know, pag nagkasala tayo, i-admit natin kasalanan ko ito. Hindi mo sasabihin na kasalanan, pagpasensya mo na ako dahil hindi ako perfecto. No. Patawarin mo ako dahil nagkasala ako. Period. Huwag mo na sabihin perfecto. Bakit? Inutusan nga tayo maging perfect. Ba't hindi ka perfect? Di Hindi may pa problema. tayo, kumbaga, hindi pa tapos. Oo. Habang buhay ka, Oo. in the process of perfection pa lang Yes, tayo. pero hindi Pero dapat yun ang irarason goal. na hindi mo irarason na Oo. Brad, sis, pasensya Hindi na pwedeng na-offend kita sabihin kasi hindi pala naman ako yung, perfect. No, that's wrong. Dapat pag na-offend kita, sorry sis, sorry Brad. Huwag mo na sabihin dahil hindi ako perfect. sensya na. Naghanap ka ng Mm. excuse, di ba? Sabihin pa, no one is perfect. Oh, no, there are people who are perfect. Alam natin si Job was perfect, si Noah was perfect, si Abraham was perfect. O nagkasala si Abraham. Sabi ng Panginoon, perfect siya eh. Anong ano mo? Ang opinion ng So, Panginoon ang matters, no? Panginoon lang talaga makakapag-declare kung perfect ka. Alam mo kung sino sis ang perfect? Kapag nagkasala Mm. ka and you know exactly what you did and you're actually um, nagre-repent ka ron at binabago mo, Mm. kinokorek mo, Alam then mo na you agad, are oh, perfect. you're Hindi, still hindi, perfect. hindi ka naging imperfect dahil sa nagkasala ka. You are perfect because you're correcting your error. Kinokorek Ah, mo eh. may knowledge ka ng sin, Yun ang ano mo, knowledge yun ang, ng hindi yung, pagkakamali, inaamin mo, acceptance. kinokorek mo. Yun ang ano ron eh. Mm. So, kaya mo kinokorek kasi you want to be in the right path. Yun ang you're pushing towards perfection. Hindi yung Mm. pagpasensyahan mo na ako, hindi ako perfect eh. Hindi ganon. Pagpasensyahan mo na ako dahil nagkamali ako. Perfect ako na nagkamali ako. So now, ibabalik ko ulit sa dati. Kung ano man Mm. yung nangyari, pagbabayaran ko yan. Ganon. Di tapos, di ayos na ulit, di ba? Ganon lang naman yun. Anyways, Mm. dito, no, in-appoint si Joshua, siya nang naging leader, at hindi pa rin nagbago si Joshua ever since. Ano. Kaya sabi pa nga niya, as for me and my house, we will serve the Lord.
hindi talaga siya magbabago. Dito sa partial na to, inano yung mga daily offerings, mga Sabbath offerings, new moon offerings, Passover, feast, unleavened bread, Shabuot, Yom Teruah, Yom Kippur, sa Sukkot, ano. Bakit importante ito? Ang mga offering dito ng mga binabanggit, burnt offering, sin offering, a meal offering, trespass offering, peace Mm. offering. So, alam natin kung ano mga ibig sabihin nito. Yung daily na yon is burnt offering. Why? Kasi ang burnt offering means we dedicate ourselves to God. Actually, ang most common na offering dito sa mga ito, karamihan is may burnt offering lagi. Kasi during these times, we are supposed to rededicate our lives to God. Parang ano ito, parang milestone natin lagi ito eh. Paulit-ulit yan. Every day, we have to dedicate ourselves. Every Shabbat, we have to dedicate ourselves to God. Yung full ano natin. Every new moon, i-dedicate natin sarili natin sa every feast. So, ibig sabihin, nire-calibrate natin ang sarili natin every time towards the goal na ano, kaya ang people of God are perfect sa mata ng Panginoon. Kasi ginagawa yung mga commandments sa Panginoon. Parang may mga checklist yan eh, ganun no. Oh, ito ginagawa mo to, then you're perfect. So hindi kasi ang perfection sa iba is absence of sin or absence of error. Um, sa Bible, ang perfection is correcting the error and making things right. Yun eh. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, kapag ang isang tao na mamamatay, nagrepent eh. Sabi niya, if I tell a wicked man that he will surely die, tapos nagrepent siya, hindi na siya mamamatay. Ibig sabihin, hindi naman mamamatay physically. Ibig sabihin, that's a spiritual death. Yung hara Mm. na binabanggit sa Hebrew na you are being cut off from God. So, towards the end, na-perfect niya ang sarili niya. So, hindi ito absence of ano. Hindi, si Jesus lang ang perfect. Si Yeshua lang perfect. Yeah, definitely. He was perfect from beginning to end. From eternity to eternity. Ibang usapan din yon. Pero bakit siya perfect? Hindi dahil sa Mm. Son of God siya. Perfect siya because he kept the Father's commandments. Yun eh. Subukan niyang hindi sumunod eh, hindi na siya perfect, di ba? So, but Yeshua followed everything. Kaya sabi niya, I kept my Father's commandment. That's why I remain in my Father's love. So, kaya sabi niya, remain in my love as I remain in my Father's love. By keeping His commandments. Yun yung ano ron, no? Yun yung puntos doon. So, anong mga lesson na matututunan natin dito sa parsya na to, no? Yung zeal natin for God, ano? Must be tied sa covenant faithfulness. Ano yung covenant faithfulness? Ang yung may mga covenants na binabanggit sa Bible, which is ito nga yung Adamic covenant, Edenic covenant, Adamic covenant, Noahic covenant, Mosaic covenant, Abrahamic covenant, Mosaic covenant, Davidic covenant, Mm. Peace covenant. Uh, new- uh, uh, um, hindi, ibig sabihin, New Covenant. Yung New Covenant. So, 7 yan. Um, Mm. yung content ng mga covenants na yon, may mga certain promises yon na iba-iba. Um, for example, ang Edenic Covenant is yung creation will be perfect. Yun na yun, ano? Ang Adamic Covenant is yung giving ng Messiah, 'di ba? Yun ang first prophecy. Ang Noahic Covenant, hindi na niya ifa-flood ang mundo. Tsaka i-multiply niya ulit ang mundo. Ang Abrahamic Covenant, prinamis niya yung land. Yung land na kung saan nilakaran ni Abraham. So from river to river 'yon. Um, Tapos ang Mosaic Covenant is yung keeping yung nabuo ang nation of Israel. Uh,
Tapos ang Davidic covenant, yung messianic lineage of king na magre-reign ng Messiah. Ang peace covenant, ang new covenant is about knowing God in our hearts. Yun, ano, na we will know Him, we will see Him. So, pero lahat yun ay connected sa content ng covenant na yun. Ano bang mga conditions ng covenant? Eh di yung Torah. Yung Torah Mm. ang ano, yung laman ng ano ng agreement is yung Torah. We have to follow his commandments. Ito yung mga conditions ng agreement. Kasi walang agreement na ano na parang puro one-sided lang, 'di ba? Hindi pag nag-receive lang ako sa iyo, okay na. Yun lang yun. May condition yun eh. Ang contract, every contract has a condition. Anong condition? 'Di ba? So, sinabi na, hindi. Ang condition lang is to believe in the one that He has sent. O naniniwala ko na si Yeshua or whom they call Jesus is God. O, siyang Lord ko, okay? Eh, ang devil din, naniniwala rin eh. And nanginginig pa. Ikaw nga, hindi nanginginig, sabi Mm. ni James eh. So, ano ba talaga ang kailangan? Is keeping the commandments. Yun ang ano ron eh. Pag sinabi Mm. nating Lord si Yeshua, then we have to keep His commandments. Kasi Lord nga natin siya eh. Di ba? So, ang zeal natin dapat towards the covenant faithfulness. Pangalawa, leadership requires humility, responsibility, and succession planning. No? Kapag tayo leader, dapat humble tayo. We should be the servant of all. May responsibility tayo kahit gaano tayo kapagod, kahit gaano ano pang situation natin. If we are expected to do something, we have to do it. Kaya um, kahit minsan madaling araw na, we still do it. Um, Lalo dito sa akin kasi it's an obligation. It's a responsibility, no? Ngayon, um, towards that, meron din tayong mga tinitrain na leaders para in time may papalit. Kasi we don't live forever. So meron din tayong tinitrain ng mga tao to become leaders themselves in the future. So hindi tayo yung kaya somebody will be replacing a Sister Deb in time. Maybe Mm. in a decade or who knows kung kailan tayo pahintuin ng Panginoon, then it will be given to somebody else, no? Ang yung Tapos ang may napansin ako, Brad, usually kahit sa trabaho, bago ka umalis sa iyong posisyon, mm, meron ka ng na-train para pumalit sa gawain mo. Yung, correct. yung case nila Moses, hindi natin nakikita na tinitrain niya si Joshua o si Caleb. Basta na lang sila lumitaw ayon sa kanilang kung ano yung obserbasyon sa kanila ng Panginoon. Hindi si Moses ang nag-appoint sa kanila, di ba? Hindi, pero si ano si implied na kasi hindi naman Ah, okay. kasi it's not meant to ano eh hindi siya detailed ang Torah is not detailed. It's not Mm. meant for yung storytelling pero implied siya na uh, Talmidim Meron ng na-training. Talmidim it means disciple ni Moses si Joshua. Mm. So Yung Talmidim disciple talaga mo. siya. So kaya kung nasaan si Moses, ando doon din siya. Kasi so, ang Ay, teaching ni oo, tama. Moses Kilala ka na. is through his life, his actions, kung ano tinuturo ng Panginoon. Along the way, most likely nag-uusap sila, na isi-share niya kung ano nangyari sa kanya. Um, Kumbaga, ano, talmidim siya. So, like, um, in my case, may mga kapatiran na laging nagtatanong sa akin, laging nagme-message, laging sinisharean ko rin. So, um, that way na ipapasa ko din yung wisdom na ibinibigay ng Panginoon sa kanila para pagdating ng araw, pag ready na sila, tatawagin naman sila ng Panginoon, ready na sila. Yun, ganun yun. Ano. Mm. Um, So, ang Panginoon, He values justice. Ito nga lagi kong ano ano nababanggit ko rin ito madalas. One thing I learned over many years na nag-aaral ako ng Torah, na nakikita ko na ang Panginoon values justice.
more than anything else. Nagagalit siya sa pag-unjust or yung ibang level yung galit niya kapag ang dalawa yan eh. Pagkatungkol sa ama, galit na galit ang Panginoon pagka inano mo eh. Hindi mo siya sinunod or yung hindi mo yung katulad Mm. ng yung temple, di ba? Sabi ng Panginoon, nagalit siya eh. Sabi niya, this is a house of prayer. You made it den of thieves, sabi niya. Nagagalit siya. Um, so yun, pagtungkol sa ama, iba ang level ng zeal ng Panginoong Yeshua. Siya ang judge eh. Siya rin ang executioner. So, pagdating sa injustice, ganun din. Ang laki rin ng galit niya, yung ayaw niya ng mga bully, ayaw niya ng mga injustice, ayaw niya ng ganun. So, nagagalit siya. Kaya, yun ang no, yun ang iwasan natin. So, God values justice, including rights of those who are overlooked. Kaya, pagka may mga mapang-api, naku, ang Panginoon ng kaaway. So, Mm. iwasan natin yan. Um, pero sabi niya, blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Ang gustong-gusto naman ng Panginoon yung mabait, maunawain, Maawain. ano ka, merciful ka, yung mapagpakumbaba, yung goodness, yung pureness of heart. Gustong-gusto naman ng Panginoon yun, yung yung mga ganon. So, Mm. as we learn, as we come to know Him, we learn yung mga gusto niya at ayaw niya. So, gagawin natin gusto niya, hindi natin gagawin ang ayaw niya. O di lalong, tapos, para siyang nagmumultiply lalo, parang, mafe-feel mo naman na close ka na sa Panginoon eh. Mararamdaman mo rin eh, di ba? So, hindi dahil sa maraming kang alam, kundi yung character mo is now, parang nakikita ng iba yun eh. Na hindi hindi ka kapareho ng iba. Let's put it that way. So kaya parang sanctified eh. Hindi lang you're religious or anything, kundi you're seen as a good person, di ba? Mm. Um, yung fruit of the spirit, May napansin din ako, Brad, uh, yung binigyan niya ng, si ano lang nakaano do, yung Covenant of covenant of Peace peace. kay So Pinehas. yan nga eh. Actually, yan ang highest um, reward that a person can get. Kasi ang tao, wealth, wala yun, mawawala yun eh. Good health, mawawala rin yun dahil mamamatay ka eh. Eternal life, okay din. Actually, ganito yan. Lahat may eternal life eh. Kaya lang, depende kung Mm. saan ka, eternal death o eternal. Ibig sabihin, kung buhay ka rin tapos pinapanis ka sa hell, buhay ka nga pero you're technically dead, di ba? Pero yung covenant of peace is something na, in my opinion, is the highest uh, commendation or reward that a person Mm. can get eh. Kasi ibig Kasi ano, sabihin, ibig kasama sabihin, yung kanyang mga ninuno. bati kayo ng Panginoon, hindi mo kaaway ang Panginoon. You will never be against God or God is not against you. Na ikaw parang kumbaga Medal of Valor yan, Valor of, medal or congressional Mm. medal kung sa US or kung sa Pilipinas Valor of highest award yan eh. Kung wala nang tataas diyan eh, Covenant of Peace is something na that actually I would say ang ano nito ang effect nito is salvation eh. You cannot have salvation without covenant of peace. Let's put it that way. Yun eh. Kaya yung iba Mm. humihingi ng blessing ng ang hingi natin yung covenant of peace ng Panginoon, yung ano natin kasi Pero may binanggit ang Panginoon sa John 14:27. Sabi anong niya, sabi? Ayun, my yeah, peace I give unto you. yeah, yun nga eh. So, yeah. So, My napakaganda peace I nung give ano, you not as the world may gives, pag-asa I give tayo. you. Yun May talaga ang pag-asa ano tayo ron. ng Yun ang commendation. yun ang isang when we keep God's commandments, then we get that covenant of peace. Again, subject yan sa kung mamimaintain natin.
Yung ano na yun. Kumbaga, Mm. again, salvation is not in the beginning, it's not in the middle. Hindi ito Hindi nung pa nag-pray, final hindi ito yung nung nag-pray to pag buhay receive pa ka, tayo. hindi ito. Simula pa lang yun eh. Kung hindi ka tumuloy, hindi ka rin makakarating eh. Yeah. So salvation is given sa end. Sa Nung end ano, time kaya na. nga doon ang Sa, tawag, uh, welcome my good and faithful servant. Doon ang reward eh. Ang honor hindi binibigay sa simula eh. Ang bibigay yan sa dulo. Kung pag na-maintain mo na okay ka, then, kaya nga sabi ng Panginoon, stand firm to the end and you will be saved. Yun ang ano ron eh. Very important yun, no? Ngayon, another dito is, yung next generation must be prepared to inherit God's promises, ano? Yung mga next generation, kaya dapat talaga, kaya very important yung greatest commandment ng Panginoon ay binabanggit nga sa Shema, no? Sa Bihabta. Bihabta Adonai Eloheka, na, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might. And and have this day which I command you this day be upon your heart, and teach them diligently to your children. Kasama siya sa greatest commandment eh. And teach them when you walk in the way, when you retire, when you arise. Yung kasi pag hindi pa paano mapupunta sa next generation if we're not gonna teach them. mm, So kaya yun nga, tuturuan natin ng mga bata to fear the Lord, no? Um, Kaya minsan nakakatuwa yung pag may mga kinikwento sa akin na yung mga bata na mga ano pa lang, toddler, tapos nagiging kinder, ganon. Sa elementary, ano pa lang nila, ayaw, talagang ano eh, talagang sinusunod na nilang commandment, hindi sila nagsisettle sa mga yung nakikisama. Ang anak ko rin, yung bunso ko ganyan eh. Alam ba, pagka tawag dito yung Feast of Unleavened Bread. Tapos nakabili kami kasi minsan nagbabayad kami ng may pizza day sila. mm, Yung may babayaran namin at a certain time, may pizza sila every day. Pero syempre binibili mo yun the whole semester. Ah, pagka Feast of Unleavened Bread, ayaw niya talagang kainin. So, which is really good. Tapos may mga kwento nga sa akin, yung mga ibang bata, ganun din na tinuturuan ng mga kapatiran na hindi sila nagjo-join sa mga ribulto, sa mga dasal-dasal ng ano, which is and they stand firm that early ah. So ganun natin mm, pinapasa yung ano, and when we do that, that's how we love our Lord God. Yun ang ano rin. Kasi mm, inaano natin, pinapas, yung ginagawa natin yon based doon sa utos ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoong Yeshua, if you love me, keep my commandments. Eh. Um, kaya yung ano na yun, yung commandment niya na you have to bind it in your hand and be the frontlets in your eyes. Ang ibig sabihin niyan, Sister Deb, kaya lagi natin hawak dapat yung Bible natin eh. yung frontlet is ibig sabihin binabasa mm, natin. Nasa harap ng mata natin yung Bible, ano? Um, mm, so it's very important na ano, tapos pinag-uusapan kaya nga sabi ni Joshua, do not let this book of law depart from your mouth. Yun ang sabi niya. Dapat laging yun ang usapan, yun ang kaya minsan natutuwa ako sa mga kapatiran na anytime biglang magme-message sa akin, question regarding sa Torah, regarding sa ganito, mm. natutuwa ako sa ganun eh. Minsan kahit busy ako, I make it a point na makasagot kahit papaano. Kasi they're interested. So that's one way of like not departing from our mouth or our mind yung Torah. Yun ano. Tapos ang si Moses dito as a closing ay pinakita niyan through leadership by caring for Israel's future. Parang Yeah. hinahanda na niya kahit hindi siya makakarating, hindi siya bahala na kayo diyan, Siya total di naman ako makakapasok. makakarating eh. Hindi talagang inabilin niya kaya gumawa pa siya ng last book which is yung Deuteronomy
na inayos Mm. niya yon for 40 days. Sinulat niya, binigkas pa niya sa mga tao, binasa niya. Binigyan pa niya ng kanta para hindi makalimutan. Para may ano, Interesting. memorize ng mga tao, which is kaya si Moses ano mahal na mahal siya ng Panginoon Okay. kasi kahit ganon hindi siya yung ay hindi naman ako ganon, wag na lang, hindi na ako ano gagawa, tatamad-tamad na ganon. Hindi, si Moses hindi, lalong sumipag pa eh. Yung last 40 days niya talagang tinodo na niya eh. Talagang ano, tapos nung yun nga kinuha siya ng Panginoon. Ah, pero na-ready niya ang Israel. Especially yung leadership si Joshua sa si Caleb, na-ready niya. Pati si Phinehas, na-ready niya. Si Eleazar, si Phinehas, na-ready niya lahat ng mga, pati yung new generation. So, ayun. Kaya, yan ang ano natin. Ano? Hopefully, meron tayong natutunan sa ano ngayon, sa Parsha. Mm. Sister Deb? Oo. So, patuloy tayong natututo at patuloy din ako natututo. So, bilang i-wrap up po natin yung mga na-share sa atin ni Brother Richard, kagaya ng habang nagkasalita siya, nag-take notes din ako. Pinakamahalaga dito yung pinakita ng Panginoon yung kanyang justice sa mga kapag hindi, pag nalalabag ang kanyang utos, ay palaging ipapatong niya yung hustisya na kung ano yung sinabi niya na wag niyong gagawin at ginawa ng kanyang mga anak ay napapala yun, kumbaga sa ano nadidisiplina or sometimes usually nawawala sa sa co- sa kongregasyon. Mhm. Okay, medyo na ano yung aking nawala yung aking words. And napakahalaga dito yung binigay ng Panginoon yung nakita natin paano magbigay ng justice ang Panginoon at pinakita din sa atin na ang isang taong faithful and obedient na emphasize dito sa pamamagitan ni Pinehas ay binigyan siya ng covenant of peace for the faithful one. Sabi nga, covenant of peace para sa kanyang faithfulness and obedience. And then, yung covenant pati na yun, kasama yung kanyang mga kaapu-apuhan. Nagraran yun hanggang ngayon. Yung lahi ni Pinehas, nakasama. But then, tayo, sabi niya, bakit hindi naman tayo pareho ni Pinehas? Pero, nakikita ng Panginoon yung faithfulness and obedience natin sa Kanya. Kaya, kahit ang Panginoong Yeshua ay nagsabi sa John 14:27, John 14:27, through Apostle John. Sabi niya, peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world does. Do not let your heart be troubled and do not be afraid. So yung kapayapaan ng Panginoon ay sumasa atin sa patuloy nating pakikinig ng Torah, pagsasagawa, kagaya ng sinabi ni Joshua sa Joshua 1:8, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so you will be successful and prosperous. At sabi pa sa John 14 verse 16, if you love me, keep my commandments, and I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever. So ito yung banal na Espiritu na ating tinanggap. Hindi lang po Panginoong Yeshua ang tatanggapin natin sa ating puso. Kasama na dyan ang banal na Espiritu, nagbibigay sa atin ng kapayapaan, ng direksyon. Siya pa yung nagpapaalala sa atin, ito dapat ang ginagawa mo. Iwasan mo yan. So, nagiging sensitive tayo sa leadings ng banal na Espiritu kapag patuloy tayong nag-aaral, palaging nasa isip natin yung salita ng Panginoon, ng kanyang Torah. Kaya nga, balik ko ulit sa Joshua 1:8, do not forget this book of the law, depart from your mouth. Meditate on it day and night. Yun po ang resulta. Nasa utak na natin ito, kahit nakalimutan natin, kahit di natin memorize, ang nagpapaalala nito ang banal na Espiritu ng ating Panginoon. Okay, so, and this is the whole conclusion. Sabi nga, Ecclesiastes
Ecclesiastes 12 verse 13. Pakinggan mo ang konklusyon ng lahat ng bagay na ito. Matakot ka sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos sapagkat ito ang kabuuan ng katungkulan ng tao. Balik tayo kay Brother Richard para sa closing prayer and benediction. Okay, tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa ah, opportunity na ibinigay niyo po sa amin upang maihayag ang inyong salita. Nawa Panginoon ay nabigyan namin ng hustisya ang inyong parsya at ito ay Yes, Lord. makarating sa mga pusong uhaw na nagsasaliksik ng inyong katotohanan at ito ay maisabuhay ng bawat isa. Panginoon, pagpalain niyo po ang Wow Smile Radio Station na nagbibigay sa amin ng opportunity, pati mga staff at leadership na patuloy na maging successful ang programang ito, maging ang radio station, Panginoon. Pagpalain niyo rin po si Sister Deb at ang kanyang mga ginagawa na ito Amen. makapagbigay ng glory sa iyo. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Amen. At inutusan nga ng Panginoon si Moses na sabihan si Aaron at kanyang mga anak na pagpalain ang mga anak ni Israel sa ganitong pamamaraan. Ibarakaka Adonai bishmerecha, Yair Adonai panabelecha vikunecha, Yisa Adonai panabelecha biyesem lecha. Shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you. The Lord be gracious to you and give you shalom. At ang ating pong tinalakay ngayon ay ating pong ipopost sa ating Facebook page, Light of Messiah, Source of God Ministries, at ganoon din sa Facebook page ni Brother Richard, Pinoy Messianic. At balik-balikan, pwede po natin balikan yung mga lessons, kahit yung mga nakaraang lessons, ay i-share po natin sa ating mga friends, mga, lalo na yung mga nagtatanong na, i- i- ipapollow po ninyo ang ating Facebook page. At bago ko po kami magpaalam, isa pong reminder, ang, ang, ang tunay na nagmamahal sa Panginoon, sabi nga, ang sumusunod sa Panginoon ang siyang tunay na nagmamahal sa Panginoon. Ako po ang inyong lingkod, Sister Debbie Farwelo, with Brother Richard Season sa kabilang linya, na patuloy na bumabati sa inyong lahat ng Shabbat Shabbat Shalom. Shalom.